Ngayon sa Playa Montana, nandito tayo kay Jeff Carmona with Mark, ano ba ang ano ba ang association mo sa pagtuturo? Ako po yung one star CMAS. CMAS. Pero dati akong PADI. Ako'y hanggang open water to rescue PADI, tapos dive master ng CMAS, tapos instructor ng CMAS. Pero hindi ka naging instructor ng ng PADI? Hindi po. I see. Bakit pinili mo CMAS? Wala lang. Galing na ako ng PADI para naman Nagsawa ka na sa PADI? Sawa na ako. Tsaka para mura-mura. Yun talaga, para mura-mura. Hindi lang yun. Ang PADI, Papamura. madali ka masuspinde pag hindi ka sumunod sa curriculum nila. Kailangan sumunod ka. Tama? Tama. Sino yung naging course director? Si Stan po. Stan. Stan ka. Anong family name ni Stan? Cantilier. Yung mga gusto mag-instructor, tandaan nyo. Si Stan Cantilier. Yes po. Kaninong grupo siya? Kasi dalawang grupo tayo eh. Sa CMAS Philippines. Kina Ma'am Telma. Okay. Ang kagrupo ko kasi si Dick Reyes. Kagrupo po. Oo. Okay, so far, ilan na yung na-certify mo? 5 pa lang po. Bago ka lang. Kailan ka nag-graduate? Last month. Okay. Last month lang. Last month. So, binigyan ka ba ni Telma ng yung tinatawag na quota para wala kang yearly? Naman po. Wala naman. Sa amin meron eh. Kailangan maka 100 students ka. Sana naman, baka naman, mali naman. Okay, kaya marami. Kayang-kaya 100. Oo. Kailangan para kayang-kaya nakaka 10 students ka a month. 10 students. Oo. Baka naman kaya. Palagay ko. Kaya. Sana si Lord nang bahala doon. So kailan ka naging CMAS instructor bale? Last month po. Last month lang. Last month lang. Okay, so anong resort ang madalas mong gamitin? Dito sa Lubo. Dito kay Jeff Carmona? Yes po. Magkaka-team kami nito mga to. Ako sa Lubo. Pero mas madalas ako dito. So Tagalubo ka? Tagalubo ako. May tatanong ako sa iyo, no? Siya yung pupuntahan mo dapat. Ikaw pala yung pupuntahan ko dapat. May tatanong ko sa iyo. Tumitingin ako sa mapa eh. Bago ka makarating ng Lubo, may parang river eh. Yes po. So, paano mo i-cross yung river o iikot ka? Kailangan. May tulay naman mo yung yung river may tulay. May laking tulay, may mahabang tulay. Okay, so from dito, ang tawag dito pagkilatan, di ba? So pagkilatan hanggang Lubo, mga ilang minutes pa? Siguro mga isang oras. Ay, matagal-tagal pa pala. Tagal. So anong masasabi mo mas magandang dive site? Lubo or itong pagkilatan? Pagkilatan. O bakit? Anong diferensya ng Lubo? Depende. Depende. Sa Lubo, okay din naman. Magaganda din naman yung structure doon ng ilalim. Maganda din naman yung mga profile doon. Nga lang, doon madaming hard corals. Puro corals, hard corals. Talagang vast ng mga malapad. Kaso doon ikakaunti ang isda, hindi katulad dito na soft corals, ay yung mga structure magaganda, malalim at malinaw. Doon kasi parang may siltation na. I see. Gawa ng madaming ilog. Pero okay din doon. Pero compare dito, siguro nga Verde Island Passage, mas malinaw dito kahit umuulan, kahit yung mga sapa. Oo. May baha dyan. Nagdadive kami, ang linaw. Ganun ba? Linaw. Tsaka ang isda dito sobrang dami. Hindi katulad doon. Doon madami isda, mga dulong. Tsaka yung mga fingerlings na mga different varieties of tulingan, alumahan. Kaya doon may butanding. Doon naman may butanding. Ganun ba? Dahil doon ay may dulong, may... Dumadaan ng mga butanding doon? Palagi sila, whole year round. Hindi naman pinapakain. Pero kung mapapakain yun, which is mahirap din naman, madaming against sa pagpapakain ng butanding. Pero kung mapapakain, nandun lagi yung butanding. Sige. Maraming salamat, Mark. Ang pinopromote namin ngayon, Salum Scuba Lessons. Yes. Pagka kinapos ng instructor, pakikinabangan ka namin. Alright? Sige. Maraming salamat, Mark. Okay, thank you.